Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Pablo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Davao. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho sa isang pasilidad ng pamahalaan itong si Pablo. Kakapasok pa lamang ng binata sa trabahong iyon, kaya medyo kinakapapa nito ang lahat. Naitalaga si Pablo sa pangangalaga ng mga hayop na malapit ng maubos. Partikular ang pambansang ibon ng Pilipinas ang haribon, o mas kilala sa tawag na Philippine Eagle. Nung una ay nahirapan si Pablo dahil talagang napakailap na mga agila sa kanya. Ngunit nang lumaon, tila napaamon niya ang mga ito. Dahil sa naging trabaho ng binata, nakilala niya ang isang lalaking kabilang sa etnikong pangkat na kung tawagin ay Kalagan. Sila ang pangunahing nangangalaga sa mga kagubatan at ang pangkat na mga katutubong may higit na kaalaman tungkol sa dakilang agila. Mula dito ang isa sa mga nakasama ni Pablo. Tawagin na lang natin sa pangalang Amante. Naatasan ang binatang hanapin ang mga napakawalang ibon upang malaman ang kanilang mga kalagayan. Habang papasok sa kagubatan ay sinalubong siya ng ilang kalalakihan. Isa na nga dito si Amante. Ikaw ba yung taga-gobyerno? Ako nga pala si Amante, ang makakasama mo sa paghahanap ng mga haribon. Wika ni Amante. Oo, ako nga. Pablo pala ang pangalan ko. Ikinagagalak kitang makilala, Amante. Tugon ng binata. Bago sila tumuloy sa pagpasok sa kagubatan, binigyan ni Amante ng babala ang binata. Hindi biro ang pagpasok sa lugar na ito. Ewan ko kung naniniwala ka sa mga taglugar, pero pugad nila ang kagubatang ito. Kung may masama kang tangka, siguradong hindi ka makakalabas ng buhay. Pero kung mabuti naman ang iyong hangarin, walang mangyayari sa'yo. Kaya pinapayo ko, huwag kang gagawa ng kahit anong ikagagalit ng mga taglugar. Babala ni Amante. Bagaman hindi naniniwala si Pablo sa mga usapin tungkol sa mga engkanto, kinaugalian na nitong makinig sa mga taong mahigit na kaalaman sa mga bagay-bagay. Ang dahilan ng binata, wala namang mawawala kung makikinig ka. Habang naglalakad papasok sa gubat, iba't ibang uri ng mga hayop at malalaking puno ang nakita ni Pablo. Malayo ito sa kinalakihang syudad. Dito nakaramdam ang binata ng kakaibang kapayapaan. Kahit medyo matarik ang daan, hindi nakaramdam ng pagod ang binata. Naglakad pa sila ng ilang minuto hanggang sa nakarating sila sa isang kubo sa tuktok ng burol. Dito ang pinakamataas na bahagi ng kabundukan. Mula dito, maaari nating matanaw ang kilos ng mga haribon. Manatili ka muna dito. Kukuha lang ako ng kahoy na panggatong. Wika ni Amante. Nanatili lang si Pablo sa kubo. Habang nag-aantay, sinubukan niyang magmasid sa paligid. Palubog na ang araw ng mga oras na yon. Kaya namang kitang-kita ang ganda ng tanawing nasisinaga ng kulay kahel na liwanag.
Huminga ng malalim si Pablo upang langhapin ang sariwang hangin. Nang bigla itong nakarinig ng malakas na angil na nagmumula sa isang hindi kilalang nilalang. Maya-maya pa, bumalik si Amante at nagmamadali itong pinapasok si Pablo sa loob. "Pumasok ka sa kubo! Bilisan mo!" Dahil sa seryosong tono ng pananalita ni Amante, dali-dali nang pumasok ang binata sa loob ng kubo. Samantalang si Amante naman, nanatili sa labas. Nagtanggal ito ng damit pang itaas at binunot ang gulok. "Bakit? Ano bang nangyayari, Amante? Ano yung ingay na yon?" tanong ni Pablo. Ngunit hindi sumagot si Amante. Nanatili itong nakatutok ang tingin sa isang bahagi ng gubat. May binubulong ito sa kanilang dialekto. "Ayaw karug solay, kay dili ko mo atras nimo." Wika ni Amante. Na ang ibig sabihin ay huwag mo kong subukan dahil hindi kita aatrasan. Matapos niyang banggitin ang mga katagang yon, biglang natahimik ang buong paligid. Kaagad ding pumasok si Amante sa loob ng kubo. "Amante, nasa panganib ba tayo? Ano ba yung ingay na yon?" tanong ni Pablo. "Oo, kagaya ng sinabi ko sa iyo. Maraming taglugar sa gubat na ito. At hindi nila gusto ang presensya ng mga tao. Kaya huwag kang lalayo sa akin. Dahil talagang malalagay sa panganib ang buhay mo kapag nangyari yon." tugon ni Amante. Medyo kinabahan si Pablo sa narinig. Habang nagpapahinga, iniisip ng binata kung anong nilalang ang may kagagawa ng malakas na angil. "Alam ko ang tumatakbo sa isipan mo, kaya uunahan na kita. Ang may gawa ng angil na yon ay isang uri ng aswang gubat. Teritoryo nila ang lugar na ito at sila ang nangangalaga sa kagubatan. Sila rin ang dahilan kung bakit nananatiling luntian ang bahaging ito. Walang ibang nagtatangkang pumasok dito dahil marami na ang nagtangka, ngunit hindi na nakitang lumabas." Wika ni Amante. Napabangon sa pagkakahiga ang binata. "Totoo pala yung mga aswang. Ngayon ko lang nalaman ng bagay na ito, Amante," tugon ni Pablo. Alam nitong may basihan ang sinasabi ng kasama dahil nananatiling hindi nagagalaw ang kagubatan. "Oo, Pablo, totoo sila. Kung minsan hindi nakakasama ang mga kagaya nila. Tayong mga tao lang ang nagbibigay ng hindi magandang kahulugan sa kanila. Tayo mismo ang may kagagawan kung bakit sila naging masama." Pagpapaliwanag ni Amante. Kinabukasan, maagang bumangon si Pablo. Lumabas ito ng kubo upang simulang hanapin ang mga mailap na haribon. Ngunit habang nagmamasid sa paligid, namataan niya ang ilang grupo ng kalalakihang papaakyat sa kanilang kinaroroonan. Dali-dali nitong ginising si Amante upang ipaalam ang mga nakita. Kagad namang lumabas ang katutubo. Mga aso, hindi na talaga sila nadala. Bilisan mo, Pablo, magtago ka. Dahil siguradong kapag nakita ka nila at malamang mula ka sa pamahalaan, siguradong hindi ka bobohayin ng mga yan. Illegal ang kanilang pangangaso sa lugar na ito." Wika ni Amante. Matapos magsalita ay lumabas ito ng kubo upang salubungin ang mga mangangaso. "Mukhang naliligaw na naman kayo ah.
Ilang beses ko bang sinabi sa inyo na bawal mangaso sa lugar na ito? Tumawa lang na malakas ang mga kalalakihan at sinabing, Sa palagay mo, makikinig kami sa'yo? Teka, mukhang mag-isa ka yata ngayon. Nasaan yung mga kasamahan mo? Hindi sumagot si Amante. Sa halip, itinuro nito ang isang pamayanan sa ibaba ng burol. Naroon ang mga kasamahan ko. At huwag nyo nang antayin pang malaman nilang nandito kayo. Dahil hindi nyo magugustuhan na mangyayari pag nagkataon. Tugon ni Amante, na labis namang kinagalit ng mga mangangaso. Tinutukan ng isa sa kanila ng baril si Amante. Ngunit hindi man lamang ito natigal. Hindi ka pa siguro nakakaranas mabaril ano? Kaya ang tapang mong tumayo sa harapan namin. Kahit may nakatutok sa noo mo. At kahit anong oras, maaaring magkalat niyang utak mo sa lupa. Muling wika ng mangangaso. Alam niya, sa totoo lang ayoko na sana kayong patulan eh. Pero mukhang hindi na kayo madadala sa pakiusap ah. Mabuti naman at alam mo. Kaya umalis ka na sa daraanan namin. At aabutin kami ng tanghali ng dahil sa'yo. Umalis. Sa palagay nyo ganun lang kadali yon. Pwes, sige nga. Subukan nyo akong paalisin. Dinig na dinig ni Pablo ang pag-uusap ng mga tao sa labas. Laking gulat ng binata na makarinig siya ng ilang sunod-sunod na putok mula sa labas ng kubo. Nang muli itong sumilip, nakita niyang may nakabulagta na sa lupa mula sa panig ng mga mangangaso. At ang ilan sa kanila ay gulat na gulat sa ginawa ni Amante. Sa kagustuhan nitong malaman kung ano ang ginawa ng katutubo, naganap ito ng mas magandang pwesto. Dito niya nasaksihan ang buong kakayanan ni Amante. Mabilis na naagaw ng katutubo ang baril ng kalaban. Ipinagtatapon ito sa bangin. Isa-isa niyang sinunggaban ang mga mangangaso at ang bawat tamaan ng kamao ay nawawalan ng malay. Napakabilis din itong kumilos. Alam ni Pablo na hindi ganon ang bilis ng isang normal na tao. Nang mapatumba na ni Amante ang mga mangangaso, inaya na nito si Pablo na lumipat ng lokasyon. Mukhang nabulabog na ang bahaging ito. Lilipat tayo sa kabilang bahagi ng bundok. Wika ni Amante. Mula na namang naglakbay ang dalawa. At sa pagkakataong yon, inabot sila ng hapon sa paglalakad. Walang kubong matutuluyan at hindi pa nakisama ang panahon. Dahil bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Kung minamalas nga naman bakit ngayon ka pa umulan? Hindi pa naman kami nakapagtayo ng tolda. Wika ni Pablo. Iwanan mo na yan. Mayong iba kong natanaw sa malapit. Mas ligtas tayo doon. Tugon ni Amante. Nang nasa loob na sila ng yugib, napansin ni Pablo ang mga nakasulat sa pader. Inilawan niya ang mga ito. Unti-unting naunawaan ang mga nais ipahiwatig ng guhit. Bahagi ng pag-aaral ng binata ang pagbasa sa mga lumang sulat at pagsali ng mga imaheng na iguhit ng mga sinaunang naninirahan sa lugar. Nanlaki ang mga mata ni Pablo nang makita ang mga larawan na masasabing kamukha ng isang halimaw. Hinahabol nito ang mga tao. Sa harap ng halimaw,
May pangkat na mga katutubong naghahagis ng sibat. Pilit itong nilalabanan. Amante, sabihin mo nga sa akin, kaninong yungi ba to? Tanong ni Pablo. Ang yungib na to ay dating tinitirahan ng mga lumad. Ang totoo, nasa loob tayo ng teritoryo nila ngayon. Wala namang problema doon. Huwag mo lang gagalawin ng mga makikita mo sa loob ng kuwebang ito. Tugon ni Amante. Biglang binitawan ni Pablo ang hawak na banga. Muling naupo sa harap ng apoy. Dito pinaliwanag din ni Amante ang lahat ng kaganapang nailarawan sa guhit. Ayon sa katutubo, ang nakita niyang malaking nilalang ay ang tinatawag din ng busaw na ayon sa kanilang kasaysayan at paniniwala, nabuo at sinilang ang nilalang na ito sa pamamagitan ng kasakiman ng mga tao. Nilabanan ito ng mga katutubong lumad at nagtagumpay na ikulong ang busaw sa isa sa mga bangang nandito sa loob ng yungib. Napalunok ng laway si Pablo. Nang marinig ang kwentong ito kaya naman hindi na siya nagtanong pa. Kinabukasan, nagpatuloy na sila sa paglalakbay hanggang sa marating ang kabilang bahagi ng bundok. Mas masukal ang bahaging yon. Ngunit pabor ito kay Pablo dahil alam nitong matatagpuan niya sa lugar ang mailap na haribon. Ano ba kasi yung kailangan mo sa mga haribon? Hindi ba pwedeng hayaan nyo na lang silang mamuhay ng tahimik? Tanong ni Amante. Bahagi ng trabaho ko ang siguruhing nasa maayos na kondisyon ng mga haribon. Iilan na lang silang nabubuhay dito sa kagubatan eh. Kaya kailangan, may mga datos kami para malaman kung dumadami ba sila o tuluyan ang nababawasan. Tugon ni Pablo. Lingid sa kalaman ng binata na may kakaibang kakayanan ang kasamang katutubo. Nasaksihan niya ito ng mga oras na yon. Alam mo ba kung bakit ako ang inatasang sumama sa'yo? Ayoko na sanang ipaalam eh. Kasi baka ipagkalat mo sa lahat ang makikita mo. Pero nararamdaman ko sa'yo ang kakaibang malasakit sa mga haribon. Pablo, maniwala ka man o sa hindi, may kakayanan ako makipag-usap at tawagin ng mga haribon. Simula pagkabata ko taglay ko na ito. Wika ni Amante. Napangiti si Pablo at nagsalita. Kung ano man ang makikita ko ngayon, sisiguraduhin ko sa'yo. Iiwanan ko ito sa loob ng kagubatang to. Tugon ng binata. Itinaas ni Amante ang kamay at nagbulong ng kung ano sa hangin. Ginaya nito ang huni ng mga haribon. At ilang segundo lamang ay nakita ni Pablo ang napakalaking agila. Paparating ito sa kanilang kinatatayuan. Binalot ni Amante ng tela ang braso. Itinaas ito. Namangha si Pablo na makitang dumapo sa braso ng kasama ang napakagandang agila. Halos maluha si Pablo nang masilayan ang haribon. Grabe, hindi ako nakalapit sa mga haribon ng ganito. Pero ikaw, Amante, pinapabilib mo talaga ako eh. Wika ni Pablo. Habang kinukunan ng litrato ang malaking agila na tila nagpapasikat pa sa pamamagitan ng pagbuka ng kanyang malalapad na pakpak. Ngunit habang masayang nag-uusap ang dalawa, bigla silang nakarinig na malakas na putok.
dahilan para lumipad palayo ang agila. Naloko na. Akala ko, titigil na yung mga ngasong ginulpi ko doon sa kubo. Paano nila tayo nasundan dito? Wika ni Amante. Dali-daling naghanap ng pagtataguan ang dalawa. Unti-unting narinig ni Pablo ang usapan ng mga paparating na mga ngaso. Nanatili silang nakatago hanggang sa malampasan sila ng mga kalaban. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Biglang nagsigawan ang mga ngaso na tila nilalapa ng kung anong malaking nilalang. Kasabay ng mga nakakatakot na sigaw. Ang angil ng hindi kilalang hayop. Dali-daling tumakbo si Amante papunta sa direksyon ng mga ngaso. Sumunod naman si Pablo upang tignan kung ano ang nangyayari. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang binata nang makita ang isang nilalang na kung titignan ay hawig sa isang malaking aso. Walang awa nitong nilapa ang mga ngaso. Ilan sa kanila ang namatay, habang ang ilan naman ay pinagbabaril ang nilalang. Itigil niyo ang pagbaril sa kanya. Walang silbi ang mga bala niyo sa makapal na balat ng mga busaw. Wika ni Amante. Ngunit hindi nakikinig ang mga ngaso. Dahil sa sobrang takot, patuloy nila itong pinagbabaril. Dali-daling tumakbo si Amante papunta sa nilalang habang binubunot ang gulok. Nang tuluyang makalapit ang binata, itinarak niya ang itak sa lupa at nagsimulang manalangin. Matapos ay tumayo ang katutubo at sinugod ang kalaban. Gamit ang itak, sunod-sunod niyang pinagtataga ang busaw hanggang sa tuluyang bumagsak at hindi na makalaban. Hinawakan ng binata ang pulso ng nilalang. Itinutok ang patalim sabay sabing, "Mamahinga ka na, kaibigan. Salamat sa iyong sakripisyo." Matapos sabihin ang mga katagang yon, itinarak niya ang itak papunta sa puso ng nilalang hanggang sa tuluyan itong nawala ng hininga. Pagtayo ni Amante, tinutukan siya ng baril ng isa sa mga ngaso. "Umatras ka. Lumayo ka sa nilalang na yan. Dadalhin namin siya sa bayan para ipakita sa mga tao bilang patunay." Wika ng mga ngaso. "Pasensya na, pero wala kayong dadalhin sa pag-alis niyo, kundi ang mga kagamitan niyong nakakapatay na mga hayop. Umalis na kayo sa kagubatang ito at wag nang babalik. Dahil sa mga kagaya niyo, nasisira ang balanse ng kalikasan. Dahil sa inyo kung bakit namamatay ang ating mundo." Sigaw ni Amante. Laking gulat ni Pablo nang bigla siyang paputukan ng mga ngaso. Bumulagta sa lupa ang katutubo. Ngunit ilang segundo lang ay bumangon din ito. Kaagad sinugod ang mga ngaso. Hindi makapaniwala si Pablo na hindi man lamang tinabla ng bala si Amante. Teka, Amante, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? May dala ako mga gamot." Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil nang tignan ang katawan ng katutubo, ni isang galos ay wala ito. "Hindi na kailangan, Pablo. Maraming salamat dahil may isang kagaya mo na nabubuhay sa mundo. Nawa ay manatili kang mabait at mapagkalinga sa mga hayop. Natutuwa ako at sa wakas, nahanap ko na ang taong mapagkakatiwalaan ko. Heto, tanggapin mo. Yan ang tanging maibibigay kong gantimpala sa'yo." Wika ni Amante. Teka, bagwis ng agila to ah.
Para saan ba to? Tanong ni Pablo. Yan ang bertud ng agila. Unang bagwis na nahulog sa isang bagong lipad na inakay. Magbibigay ito sa iyo ng kakayanang makipag-usap sa kanila. Magagamit mo ito para malaman ang kanilang kalagayan. Tugon ni Amante. Maliban sa mga impormasyong sinabi ng katutubo, ibinunyag din ito ang totoong pagkatao kay Pablo. Bakit mo binibigay sa akin to, kaibigan? Hindi ba pagmamayari mo ang bertud na ito? Tanong ni Pablo. Ako ang nagmamayari ng bertud na yan. Pero ngayon, ipinagkakaloob ko na ito sa iyo. Kalakip ang aking tiwala na patuloy mong gagampanan ang trabaho mo at pangangalagaan ng kalikasan. Pablo, sasabihin ko sa iyo, minsan lang nangyayari ang ganitong pagkakataon. Hindi ko alam kung maniniwala ka o hindi. Pero minsan lang din kaming mga busaw magbigay ng tiwala sa inyo. Pagpapaliwanag ni Amante. Laking gulat ni Pablo sa mga sinabi nito. Ipinaliwanag din ni Amante, hindi lang sa nakakatakot na anyo makikilala ang mga busaw. May kakayanan din silang mag-anyong tao. Depende sa kanilang makakaharap. Oo, Pablo. Isa akong busaw. Kagaya ng nilalang na ito. Kinailangan ko siyang tapusin dahil nabulag na ng galit ang puso. Hindi na siya makakabalik sa dati niyang anyo. Paano? Mukhang ito na ang una at huli nating pagkikita, kaibigan. Tandaan mo lang ang mga sinabi ko. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Wika ni Amante. Sa mismong harapan ni Pablo naglaho ang malaking aso at ang katutubo. Ilang minuto pa ang nakalipas. Narinig ni Pablo ang mga boses na tumatawag sa pangalan. Nakita niyang paparating ang mga kasamahan sa trabaho at ilang militar. Inusisa siya ng mga ito kung ano ang nangyari. Bakit nakarinig sila ng mga putok? Kagaya ng pinangako ni Pablo, wala siyang sinabi sa mga otoridad. Nagsinungaling na lamang ito na hindi nagkasundo ang mga ngaso at nagkaroon ng alitang humantong sa barilan. Nakahinga ng maluwag ang binata dahil pinaniwalaan naman ito ng mga pulis. Hindi lubos maiisip ng binata na mararanasan niya ang kakaibang pangyayaring ito. Sa tanang buhay niya, hindi niya akalaing may mga nilalang na kagaya ni Amante ang nabubuhay sa mundong ibabaw. Dahil sa kaganapang yun, mas lalo pang itinutok ng binata ang sarili sa trabaho. Mas naging aktibo ito sa pangangalaga ng mga buhay, lalo na ang nanganganib ng maubos na haribon o Philippine Eagle. Sa paglipas ng panahon, nakapagtayo ng organisasyon ang binata na ang pangunahing layunin ay ang pangalagaan ng kagubatan sa lugar. Umani din ng iba't ibang parangal si Pablo dahil sa sakripisyo na mapangalagaan ang kalikasan. Laking pasasalamat ng binata dahil hindi niya mararating ang kinalalagyan kung hindi dahil kay Amante at sa tangan nitong bertud ng agila. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Anton. Taong 1997. Probinsya ng Antique. Nang mga panahong ito, masayang inilalagay ng binatang si Anton ang mga damit sa isang supot. Ito pa lamang ang unang beses na makakarating sa Antique
kung saan naroon ang paboritong pinsang si Otoy. Dating nakatira ang pamilya ni Otoy sa tahanan ni Anton. Ngunit 7 taon na ang nakalilipas magmula na magpasya ang ama ni Otoy na manirahan na lang sa Antique, kung saan naroon ang lolo ni Otoy. Mag-iisang babiyahe si Anton mula sa Camarines Sur hanggang Antique. Pinagkatiwalaan naman ito ng mga magulang gawa ng matalinong bata si Anton at madaling makaintindi ng mga bilin. Bago tuluyang umalis, paulit-ulit na binilin ng ina ang mga dapat na babaan at sakayan. Kasabay nito ay pinadalhan din si Anton ng kalahating sakong pili para ipasalubong sa pinsan. 32 oras ang nilagi ni Anton sa biyahe. Kaya naman pagod na pagod at alas 5 na rin ng umaga nang makarating sa baryo. Nagtanong-tanong muna ito kung paano makakapunta sa biniling lugar ng ina. Dahil sa likas na pala kaibigan, naabot niya ang tahanan sa tulong ng isang taga-barangay. Naabutan ng binatang nag-aalmusal si Tio Levi sa bakuran. Kaya kaagad niya itong tinawag at napalingon naman ang tsuhin. Mahigpit na yakap ang sinalubong ni Anton at matapos ang kaunting kamustahan, sabay nang nag-almusal. Habang kumakain, naitanong nito kung nasaan ang pinsang si Otoy. Ayon naman sa tsuhin ay natutulog pa sa loob. Kaya naman hindi pa man tapos kumain, nagpaalam na at tumakbo papasok ng tahanan. Habang naiwan namang katabi ng tiyo ang dalang supot at kalahating sako ng pili. Habang tumatakbo papasok sa loob ng tahanan, natigilan si Anton na makaramdam ng hapdi sa kaliwang balikat. At nang tignan ay isang dumudugong sugat. Hindi niya alam kung saan ito nakuha ngunit nang lumingon, nakita ang entrada ng pinto na punong-puno ng nakadikit na mga bubog. Pinunasan niya ang tumutulong dugo at hindi na pinansin pa ang pinto. Dahil sa sobrang pagkasabik na makita ang pinsan. Galing sa may pinto, diretso lamang si Anton dahil isa lang naman ang kwarto sa tahanan. Pagkabukas nito, nabutang nakadapa at tulog na tulog ang pinsan kaya naman tinapik niya ito ng paulit-ulit sa balikat. Hanggang sa magising. Oy insan, bumangon ka na nga dyan. Dito na muna ako titira sa inyo. Halika na, dating gawi lang. Punta tayo ng bundok. Masayang wika ni Anton. Napangiti naman si Otoy ngunit napansin ni Anton na tila sobrang payat na nito. Hindi na maibuka ang bibig at hirap na hirap nang maiangat ang likod sa higaan. Dumating naman ang ama at tinulungang makaupo si Otoy. 9 na araw na ang nakalilipas. Magmula nang magkasakit yung pinsan mo. Bigla na lang hindi maibuka ang bibig at naparalisa na ang likuran. Kung sino-sino manggagamot na ang tumingin, pero wala namang nakakapagpagaling. Wika ni Tio Levi. Dahil sa nalaman ay nanghina si Anton. Malayong malayo ito sa dating Otoy na nakakalaro noong kasama pa sa tahanan. Ang dating madaldal na pinsan ngayon hindi na maibuka ang bibig. At ang dating mahilig magtatakbo ay halos wala ng lakas. Hirap nang maiangat ang katawan. Nakakapanlumo man. Ngunit mas nangibabaw sa isip ni Anton kung ano ang sanhi sa pagkakasakit ng kaibigan. Ngunit hindi na ito nasagot ng tiyo na kaagad nang lumabas. Hinawakan ni Otoy ang kamay ng pinsan kaya napatingin na lamang ito. Mahirap mang maintindihan ang pinsan dahil hindi na nakakapagsalita. Ngunit dama ni Anton ang galak sa mukha nito. Kaya sa buong araw na yon,
Walang ibang ginawa si Anton kundi tabihan ang pinsan at makipag-usap ng abot sa makakaya. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, niyaya na ni Tio Levi ang dalawa para maghapunan. Dahan-dahang inalalayan ni Anton ang pinsan hanggang sa makaabot sa hapagkainan. Tio Levi, paano po makakakain ito si Otoy? Hindi naman po niya maibuka ang bibig niya. Pagtatakang tanong ni Anton. Bigla namang tumayo ang tiyuhin sa kinauupuan at sa mabilisang paraan. Isinara ang mga pinto at bintana. Napakalakas na naging kalabog sa loob ng tahanan. Bumalik ito sa kinauupuan at hindi na tinugunan pa ang tanong ni Anton. May hinugot na isang napakaliit na kawayan na maikukumpara sa isang kawayang pluta. Hinawakan ang bibig ni Otoy at pilit na binuka hanggang sa umangat ng kaunti. Sa kaunting butas na yon pinapasok ang maliit na kawayan. Nagsisilbi itong daluyan ng tubig papasok sa bibig. Ayon sa tiyuhin, yun na lamang ang tanging paraan para kahit papano'y mapahaba pa ang buhay ni Otoy. Kaya sa hapag na yon, ito ang unang beses na nawala ng ganang kumain si Anton kahit may mga kasalo. Pinagmamasdan niya lamang ang tiyuhin na matyagang nagpapainom sa anak kahit pa magkandabasa-basa na ito. Matapos magapunan ng tatlo, nagpresentang magligpit ng pinagkainan si Anton. Nang matapos sa pag-ayos ng kusina, pumunta na ito sa kwarto gawa ng naramdamang napakatahimik na kapaligiran. Inabutan niyang tulog na ang pinsan sa kawayang higaan. Samantalang sa lapag naman nakahiga si Tio Levi. Tumabi si Anton sa pinsan at sinubukang ipikit ang mga mata. Makakatulog na sana ang binata ng walang ano-ano. Biglang may mga malalakas na katok na narinig sa pinto. Ayon kay Anton, pakiramdam niya ay nasa 2 tao at papalapit ito ng papalapit. Ngunit naalala ni Anton, ang pintong yon ay puno ng nakadikit na bubog. Kaya papano ito nakakakatok na malakas? Dumaan pa ang halos 5 minuto. Hindi pa din tumitigil ang mga pagkatok. Babango na sana si Anton para tignan kung sino ang nasa labas. Ngunit biglang nagsalita si Tio Levi. Yan ang wag na wag mong gagawin. Wag mong susubukang tignan kung ano ang nasa labas. Kahit pa maramdaman mong mabubutas na ang pinto sa lakas ng katok. Wika ni Tio Levi. Napabalik sa kinihigaan si Anton at hindi na nagawa pang magtanong. Ngunit hindi pa din ito maiwasang isipin kung ano ang nasa labas. At bakit ayaw itong pagbuksan ni Tio Levi. Ilang minuto pa ang lumipas at natapos na ang mga pagkatok. Nang bumalik ang katahimikan, makalipas ang 1 oras ay nakatulog na si Anton. Sa loob ng 3 araw na paninirahan sa tahanan ng mag-ama, ganito ang naging ikot kada araw. Mas naging mahigpit na si Tio Levi at hindi na siya madalas pinapalabas. Samantala, gabi-gabi pa rin may mga kumakatok sa pinto. Naramdaman ni Anton na may nililihim sa kanya ang tiyuhin. Nilagyan na din ito ng mga bubog ang lahat ng bintana at dinoble ang mga harang sa pinto. Hanggang sa sumapit ang ika-4 na araw sa lugar. Kagaya ng dati. Umiinom at kumakain pa din si Otoy gamit ang isang maliit na kawayan. Ngunit sa pagkakataong to, ang huling araw na yon ay siya na palang huling pagkakataon niyang makakasama ng buhay ang pinsan.
Matapos mapainom ng ama ay biglang tumigil sa paghinga si Otoy. Sinubukan pa mang ipatingin sa isa pang albularyo ngunit ayon dito, wala na talagang lunas sa sakit ng pinsan kundi ang kamatayan. Halos magwala ang ama sa pighating nararamdaman. Ngunit wala nang magawa pa dahil sa sumuko na ang katawan ni Otoy. Halos magdikit na din ang buto at balat sa sobrang payat. Hindi naman nabigla pa ng husto si Anton. Dahil sa tubig na lang at kakaunting dinurog na pagkain ang nagdudugtong sa buhay ng pinsan. Sa abot ng makakaya, tinulungan ni Anton si Tio Levi na ayusin ang burol. Makailang araw pa ay dumating na din ang ama ni Anton para makilamay sa namatay na pamangkin. Hindi naging madali para sa pamilya ang makitang nasa ataol na ang napakabata pang si Otoy. Ngunit wala ding magagawa pa, kundi bigyan na lamang ito ng matiwasay na libing. Hanggang sa madala sa huling hantungan si Otoy, wala ni isa sa mga kapamilya ang nagsalita sa sanhi ng pagkamatay ng binata. Dahil dito, hindi na mapakali si Anton. Kinaumagahan matapos ang libing, lumabas ng tahanan si Anton dahil napakalungkot na sa bahay matapos mawala ng pinsan. Sa paglalakad, napansin niyang lahat ng pinto at bintana ng mga kapitbahay ay meron ding mga nakadikit na bubog. Nagtataka si Anton dahil hindi ito normal sa isang tahanan at isa pa, bakit ang lahat ng kabahayan ay ginagawa yon? Bigla na lang pumasok sa alaala ni Anton ang pagkamatay ng pinsan, ang nakitang mga bubog sa pinto at ang gabi-gabing pagkatok. Halos ilang oras din itong tumatakbo sa isipan ng binata habang naglalakad. Hanggang sa mapagod at nagpa siyang umuwi na lamang ng tahanan. Naabutan niyang nag-uusap ang ama at si Tio Levi. Dahil gulong-gulo na ang isipan, sumasabay pa ang lungkot sa pagkawala ng pinsan. Naglakas loob na itong magtanong. Mawalang galang na po, Tio Levi. Pero hindi ko na po kasi maintindihan ang mga nangyayari. Kung pwede lang po, sana sabihin niyo naman sa akin ano po bang sanhi ng pagkamatay ni Otoy. Bakit po ba may bubog sa pinto? Bakit po may kumakatok tuwing gabi? Sige naman po, para maintindihan ko din. Wika ni Anton. Nagkatitigan naman ang ama at si Tio Levi. Halika iho, tumabi ka sa akin. Wika nito. Dali-dali namang tumabi si Anton sa tiyuhin at nagpatuloy sa pagsasalita. Pasensya ka na at hindi ko kagad nasabi sa iyo ang mga nangyayari. Nagkasakit si Otoy magmula nang buksan niya ang pinto habang may kumakatok. Sa lugar na ito, madaming pag-alagalang mga espiritu na kung tawagin ay nangangatok. Yon ang mga nilalang nakakatok sa gabi. At kung mapagbuksan mo, magdadala ito ng sakit o kamatayan. Hindi mo sila makikita. Ngunit kung hahayaan mo lang, mawawala din naman sila paglipas ng ilang oras. Kung napansin mo ang mga bubog sa pinto, dahil iniiwasan ng mga tao sa lugar ang pagkatok, kung may kailangan ka man sa kapitbahay, kinakailangang tawagin mo sila mula sa labas. Paulit-ulit ko nang pinagsabihan si Otoy, pero hindi siya nakinig. Kaya yan ang naging kapalit ng pagbukas niya ng pinto. Mahirap man pero ito ang realidad sa lugar. Pagsasalaysay ni Tio Levi. Wala nang lumabas pa sa bibig ni Anton.
Nabigla ito sa mga naisiwalat na katotohanan. Wala din naman naging reaksyon ng ama. Dahil dati pa man, alam na niya ang mga nilalang sa lugar. Samantala, nang maisip ni Anton ang lahat ng nangyari, nagpasalamat siya kay Tio Levi dahil sa kabila ng paghihigpit ay proteksyon naman pala ang kapalit. Nanatili pa ng ilang linggo sina Anton sa lugar ni Tio Levi, hanggang sa medyo nakabangon ito sa pagkawala ng anak. Gabi-gabi pa ring may kumakatok sa pinto ngunit nakasanayan na ito ni Anton. Hanggang sa makalis ang mag-ama sa lugar, hindi pa din natatapos ang usap-usapan patungkol sa mga nangangatok. May mangilan-ngilan na din ang napapabalitang nagkakasakit sa lugar, ngunit wala pa ring maibigay na lunas. Maging ang mga albularyo, hindi din alam kung paano ito gagamutin. Matagal ng panahon ang nakalilipas. Ngunit ayon sa mga tao sa lugar, paminsan-minsan pa ding bumibisita ang mga nangangatok, lalo na sa pinakaliblib na lugar. Samantala, sariwa pa din sa isipan ni Anton ng minsang nawala ng pinsan dahil lamang sa isang katok. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Tibor. Taong 1991, probinsya ng Albay. Nang mga panahong ito, kasalukuyang naghahanda si Tibor sa napakalaking hamon ng sariling ama. Yun ay ang tumakbong kapitan ng barangay. Bata pa lamang, pagpupolitika na ang pinapangarap ng ama sa anak. Kaya naman sa edad na 25, susubok na itong tahakin ang magulong buhay politika. Kaso nga lang, malaki ang kakaharapin nilang balakid na si Samson. 9 na taon na itong nakaupo bilang kapitan at palaging binoboto ng mga tao sa lugar. Ayon sa mga sabi-sabi, nararapat lamang ito sa pwesto dahil malaki ang naitutulong sa barangay at talaga namang nagmamalasakit sa tao. Ngunit hindi naman ito pinaniniwalaan ng pamilya ni Tibor. Dahil bukod sa may away politiko, nagkairingan na din ang parehong ama ng dalawa nang dahil lamang sa mga anak. Dating matalik na magkaibigan si Tibor at Samson. Ngunit isang araw, bigla na lamang itong nawala. Nang hindi sinasadyang maibuo ni Samson ang matalim na kawayan sa balikat ni Tibor habang nasa kalagitnaan ng paglalaro. Malaki ang naging paghahanda ni Tibor sa laban. Halos 1 buwan na lamang ay araw na ng eleksyon. Araw-araw itong nagbabahay-bahay para kumbinsihin ang publiko. Naghanda rin ng daan-daang libo para palihim na pamigay sa huling gabi bago sumapit ang eleksyon. Samantalang ang partido naman ni Samson, wala naman masyadong ginawa. Paminsan-minsan lang kung magbahay-bahay at madalas itinutuon pa din ang pansin sa mga gawain sa barangay. Sa katunayan, wala talaga itong ginagawang paghahanda gawa ng binigay na nito sa tao ang pagdedesisyon. Isang araw, sa paglilibot ni Tibor ay may isang binatang lalaki ang nakapagsabi sa kanya. Madali lang naman patrasin yan si Samson. Lapitan mo lang ako pag gusto mong siguraduhin ang pagkapanalo mo. Wika ng lalaki. Hindi naman ito pinansin ni Tibor at ngumiti na lamang sabay nakipaggamay. Dahil sa 3 linggo na lamang ang hinihintay noon bago mag-eleksyon,
Marami ng mga tauhan si Tibor na pinapakalap ng impormasyon para malaman ang pulso ng tao. Ngunit kagaya ng inaasahan, halos 80% nasa panig pa din ng kalaban. Kaya naman mas lalong dinoble ni Tibor ang pangungumbinsi sa tao, kasabay ng pag-iimbak ng libo-libong pera pambili ng boto. Iginugol pa ni Tibor ang dumaang linggo sa ganitong pamamaraan. Halos hindi na din ito nakatulog dahil kahit anong gawin niyang pangungumbinsi, nasa kalaban pa din ang kalamangan. Hanggang sa sumapit ang isang araw. Dahil sa hindi pa man nag-e-eleksyon ay ramdam na ang pagkabigo. Naalala nito ang isang lalaki na nag-alok ng paniguradong solusyon. Binalikan ni Tibor ang tahanan nito. Naabutang nagwawali sa bakuran. At nang makausap, ito ang naging pahayag ng lalaki. Isa akong mangkukulam at ang inaalok ko sa'yo, isang malakas na kulam para kay Samson nang hindi na magkaroon pa ng lakas para lumaban. Wika ng lalaki. Bahagyang nakaramdam ng takot si Tibor ngunit mas nangibabaw ang kagustuhang manalo. Kaya pumayag siya sa alok ng lalaki. Dahil dito, niyaya siya nitong pumasok muna at dito nakita sa loob ng tahanan na puno ng mga kagamitan sa pangkukulam. At halos puro itim lamang ang mga gamit. Madali naman itong natapos sa pagsasagawa ng kulam. Dahil halos lahat naman ng impormasyon patungkol kay Samson ay alam ni Tibor. Gawa na naging matalik niya itong kaibigan noong kabataan. Nagpasalamat naman si Tibor at kahit hindi nanghihingi ng anumang kapalit, inabutan pa din niya ito ng pera. Pagkaraan ng 3 araw, nalaman ni Tibor na hindi natutuloy si Samson sa pagtakbo. Dahil bigla ang nagkasakit sa puso. Naghahabol ito ng hininga at mukhang hindi na kakayanin pang maghanda pa sa eleksyon. Kung sakali namang ituloy at nanalo, hindi na nito kakayanin pang magserbisyo. Labis na tuwa ang naramdaman ni Tibor na mga sandaling yon. Kagaya ng inaasahan, nanalo siya sa eleksyon dahil sa pag-urong ng kalaban. Hindi man lubos na gusto ng tao ay naupo na sa pwesto si Tibor. Ngunit sa loob ng 1 taong serbisyo, wala kang ibang maririnig sa mga tao sa lugar, kundi reklamo at pagkukumpara sa dating kapitan. Ngunit walang pakialam si Tibor sa mga nangyayari. Ang importante lamang sa mag-ama ay ang posisyon. Hanggang sa sumapit ang isang araw, nabalitaan ni Tibor ang pagkamatay ng mangkukulam na naging dahilan ng pagkapanalo. Hindi na ito nagpaabot pa ng pakikiramay gawa ng naibigay na niya ang pera bago pa man ito mawala. Nang mga panahong yon, wala na ding balita si Tibor kay Samson. 2 araw ang lumipas magmula nang mailibing ang mangkukulam. Nakaramdam na matinding sakit sa lalamunan si Tibor kaya kagad siyang nagpatingin sa doktor. Pero wala namang makita na kahit anong sakit. Paglipas pa ng 1 linggo, tuluyang nawala ng boses si Tibor at nakaramdam ng tila butas sa lalamunan. Ngunit nang subukan niyang ilawan, wala namang kakaiba. Kaya nagpa siya ang ama ni Tibor na dalhin muna ito sa Maynila para maipagamot sa mga dalubhasa. Ngunit kagaya sa naunang doktor, wala pa din silang nakitang sakit maliban na lamang sa pagkawala ng boses na madali namang masolusyonan. Matapos yon ay muli na silang bumalik sa sariling lugar. Dahil sa nararamdaman,
Paminsan-minsan ang ama na din mismo ang tumutulong sa barangay para mabawasan ang ibang gawain ng ibang opisyales. Hanggang sa meron isang taon nagsabi na lumapit sila sa albularyo. Hindi man mahilig maniwala sa ganitong mga bagay ang ama. Ngunit sumang-ayon ito para sa kapakanan ng anak. Pinuntahan nila ang isang dalubhasang albularyo at pagkahawak pa lamang sa lalamunan ni Tibor. Kaagad nitong sinabi, Nako, may pinakulam ang anak mo. Maaaring nalaman ito ng biktima kaya nakapag-iwan pa ng sumpa bago mamatay. Nakikita kong namatay na din ang mismong nagkasagawa ng kulam. Pakinggan mo ako. Bumalik na sa anak mo ang lahat ng sumpa. Kaya magiging totoo ako sa'yo. Hindi ko na may sasalba pa ang anak mo. Dahil mas malakas ang sumpa kung dala ito sa hukay. wika ng albularyo. Dahil sa narinig, nakaramdam ng panghihina ang ama at bago pa man umuwi, nagpasalamat ito sa albularyo. Nang makarating ang mag-ama sa tahanan ay napansin niyang hindi na humihinga ang anak. Sinubukan pa ng ama ang lahat ng makakaya para makahinga ito. Ngunit tila huli na ang lahat. Masakit man sa loob ay wala na itong nagawa kundi ayusin ang burol ng anak. Naging maayos naman ang lahat. Madaming bumisita dahil kapitan ito ng barangay. Sa huling lamay ng anak, may isang matandang lalaki ang lumapit sa ama ni Tibor at nagbigay ng kalinawan sa mga katanungan sa isipan. Naupo ito sa tabi ng ama at mahinahong kwento ang mga naganap. Nasaksihan ko ang lahat. Isang araw pumunta si Kapitan Tibor sa bahay at may pinakulam sa anak ko. Ang pinakulam niya ay ang kalaban niyang si Samson. Makailang araw lang nang mabalitaan ko ang nangyayari sa dating kapitan. At alam kong epekto na ito ng kulam. Ilang araw lang ang lumipas. Sumugod sa bahay namin yung tatay ni Samson. Dahil ako lang mag-isa at tinakot niya ako. Inamin ko na si Tibor nga ang nagpakulam. Sa harap ko mismo, narinig ko ang mabigat na sumpang binitawan ng ama. Pagkaraan lang ng isang linggo nabalitaan kong namatay na din ito. Hindi man buo ang kalaman ko sa pangkukulam. Pero sigurado kung ang sumpa ang pumatay sa anak mo. Dahil hindi na ito nasa lupa ng anak kong namatay na din. Pagsasalaysay ng lalaki. Pumatak na lang ang luha ng ama ni Tibor at nagpasalamat sa nalaman. Wala na itong ibang nasa isip kundi bigyan na lamang na matiwasay na libing ang anak. Kinabukasan, maayos namang nailibing ang labi. Ito lang ang tanging alaalang naiwan sa barangay kay Tibor. May pansamantalang pumalit sa pwesto ngunit pagdaan ng maraming eleksyon, wala na naging permanenteng kapitan sa barangay. Matagal na panahon man ang nakalilipas. Naging palaisipan pa din sa barangay kung nasaan na ang dating kapitan na si Samson. Dahil sa hindi din naman napabalitang namatay ito. Samantala, labis pa din ang pagsisisi ng ama ni Tibor. Nang dahil sa sariling pangarap, umantong ang lahat sa kasawian ng anak. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, para siguro ito sa mga magulang. Suportahan natin ang ating mga anak sa nais nilang patunguhan.
tayo'y gabay lamang at hindi natin hawak ang kanilang pagpapasya. Katulad sa ating kwento, dahil sa kagustuhan ng ama ni Tibor, nakagawa pa ito ng mali para lamang matupad yon. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.